Department of National Defense ikinatuwa naging desisyon ng International Tribunal hinggil sa usapin sa West Philippine Sea. Si Waywaya Makalma sa detalye. Inihayag ng International Tribunal sa Hague, Netherlands, ang Pilipinas ay may jurisdiksyon para dinggin ang kaso sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Kaya para sa Department of National Defense, ito ay isang magandang development. Ito ay kaugnay sa kasong inihain ng ating gobyerno sa Permanent Court of Arbitration sa mga nilalabag ng China sa lugar. Ayon sa Permanent Court of Arbitration, walang basehan ang naging argumento ng China ukol sa issue. Yung desisyon ng Arbitral Tribunal, yung that it has jurisdiction yung over yung case natin. Isang welcome na it's a very good development. No? Hindi lang para sa Pilipinas pero pati sa mga ibang bansa, sa international region naniniwala sa UNCLOS. Nakasama natin sa UNCLOS. So, yun, titignan pa natin kung ano yung mga sa hinaharap, kung ano yung mga magiging tuluyan ng hearing, saan mapupunta to. Pero umpisa pa lamang ito ng ating kaso na kung saan sa isang closed-door hearing sa Hague, magaganap ang mahabang usapin para talakayin naman ang bawat merito ng kasong inihain ng Pilipinas laban sa China. Sa naging statement ng Permanent Court of Arbitration, ang 5 hurado ng tribunal ay unanimous ang naging desisyon na may hawak ng kaso. Sa kabila niyan, para kay Dr. Peter Paul Galvez, tuloy lamang ang kanilang pagpapatrolya sa lugar at maging supply nila ng mga pagkain at gamit para sa mga sundalong nagbabantay ng ating mga teritoryo. Hearing lang muna yung So, ang sinasabi lang naman dito is that there's jurisdiction and that they will hear the case. So, until that time, we will just be remaining as status quo. We will just continue what we have been doing before. We continue to support all our groups there, all our regular activities in the area. So, we will just maintain what we have been doing. So, tuloy ang pagpapatrolya dun sa area that we are clearing? Yeah, we continue to do that naman ever since. Siyempre, pupunta tayo lagi sa mga isla natin doon sa Pag-asa, continue to monitor activities in the area. Nitong Hulyo ngayong taon, oral argument sa The Hague. Kasama sa delegasyon ay sina Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Executive Secretary Paquito Ochoa, Justice Secretary Leila de Lima, Defense Secretary Voltaire Gasmin, Undersecretary Emmanuel Bautista, Supreme Court Justice Antonio Carpio Morales at iba pa. Ginawa ito ng Pilipinas dahil sa patuloy na pagsakop ng China at sa agresibong paggawa ng mga artipisyal na isla sa West Philippine Sea. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma.